I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ayan o. Naglabas po ng statement yung pamangkin, 'di ba? Si Congressman Sandro. Dahil doon sa paratang ni Aimee, pati daw siya gumagamit ng bawal na gamot, 'di ba? Which is maraming mga kababayan natin na hindi naniniwala. Kasi nga mga kababayan, yung ginawa ni Senator Aimee, part po ng distab po 'yun. Obvious na obvious ba? Oh, so ibig sabihin, maghihinala ako ngayon na siya po ang nasa likuran ng distab. Oh, sino ang kasama niya? 'Di ba? Sino ba ang kasama niya sa plano na 'yan? Oh, ano po ang naisip niyo? 'Yun din ang iniisip ko. Tingnan niyo, 'di ba? Sa rally na lang pinopromote niya ang Duterte kaysa sariling kapatid niya. Alam niyo, ang dami pong naawa kay Pangulong Marcos Jr. Grabe. Palagay ko si Aimee, wala nang pag-asa rito manalo mga kababayan dahil sa ginawa niya. Ganon din si Sara Duterte, malabo na. Oo, tingnan nyo ngayon, mas minahal ng taong bayan si Pangulong Marcos Jr. Yung mga dilaw, yung mga ibang dilaw, yung ibang pink, may mga ibang political analyst, yung mga ibang abogado, tingnan nyo mga sinasabi nila sa social media. Ano ba ginagawa ni Aimee? Bakit dinala niya sa social media sa harapan ng mga daming tao? Dapat private. O sa ginagawa niya, parang kumbaga nag-backfire sa kanyang pagkatao. O dinamay niya pa ang mamayang Pilipino. Pero ganun pa man mga kababayan, mas marami pong lalong sumuporta kay Pangulong Marcos Jr. Totoo po yun. Tingnan niyo sa mga social media, grabe. At binanatan talaga ito si Aimee sa social media mga bes. Kaya alam niyo, tama yung sinabi ng Panginoon, be humble. Talaga, lagi kang magpakumbaba. Ika nga, 'di ba may kasabihan? Batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Totoo 'yun. At saka biblical po 'yan. Sabi nga ng Panginoon, huwag kang gaganti, ako ang gaganti. Mananatili kang magpakumbaba. Oh, 'di ba? Oh, 'yan nangyari nga. Si PBBM tahimik, hindi niya pinapatulan si Aimee kasi wala naman kasi katotohanan. Sa itsura ba naman mag-asawang Pangulo at saka si FL, saka si Congressman Sandro? Ay, grabe. Hindi ako makapaniwala na gagawin niya yon. Sus, hindi talaga hindi talaga totoo yung sinabi ni Aimee. Naku, ang healthy ng Pangulo. 'Di ba kung ang hindi ko nagustuhan at lalong hindi ako naniwala doon sa sinasabi niya na nagsisigarilyo, nag-iinom, sugarol, what? O araw-araw daw halos nagte-take ng bawal na gamot. Di sana ang mukha ni Pangulong Marcos Jr. tulad kay Palito. Alam nyo ba kung halos araw-araw ka gumamit ng illegal na gamot? Sisirain niya talaga yung mukha mo, patatandain ka niya, mga kababayan, hindi ka lang mamamayat. Oo, matutulad ka itsura ni Palito. Pasintabi dahil pumanaw na yata 'yon. Oh, 'di ba? Kumpara mo kay PBBM, healthy. Grabe, nakikita niyo naman sa international, 'di ba, kung paano magsalita. Very classy. Baka si Aimee ang talagang totoong gumagamit. Oh, sabi ko nga nakikita nyo si PBBM, yung magkapatid na Duterte, puro tato. Yun ang totoong adik para sa akin. Oh, si Digong nga nagpipinta at saka nagme-meridian. So, Maria Joseph, sino bang involved sa malaking shipment na bawal na gamot, 6.8 something, yung nakalagay sa lifter na ano ba yun? Drum, container ba yan? Oh, 'di ba sangkot si Pulong at saka yung asawa ni Sara? Sino ba protector ng malalaking sindikato sa Pilipinas na nagpapasok ng illegal na gamot? 'Di ba si Michael Yang? Tapos ngayon ibubunto nyo kay PBBM. Kaya doon maghihina na tayo na ito part talaga ng distab. Oo, totoo 'yun. Sinugal, kumbaga nagsikripisyo si Aimee, nasirain si Pangulong Marcos Jr.
para ano, para maiupo si Sara sa Malacanang. Kanya lang ang makabayan, ang nangyari is nabigo sila. Oh, nabigo talaga sila as in, because God is good all the time. Oh, protektado ng Panginoon si PBBM dahil sa mga dasal ninyo. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta kay Pangulong Marcos Jr., especially dito sa ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po dahil lagi kayo nandyan. Oh, kung wala kayo, wala kami dito. Oh, totoo 'yun. Kaya ito, basahin po natin. Sabi po dito ni Congressman, alam niyo, bilib ako dito sa batang congressman na ito. Still pa din, very humble pa din, parang papa niya. Pero mga kababayan, sa kanyang kapalagayan, sumagot lang po siya. Siyempre, pag ikaw, anak ka, tapos ama mo ang magulang mo ang binanatan, siyempre, ang anak to the rescue, di ba? Ayan. Pero, yung sinabi niya, talagang napaka-humble pa din. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan, at walang magandang idudulot sa bayan. Hindi ito asal ng isang, what the hell? Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Oh my goodness. So, ibig sabihin, parang may ibig sabihin nito, mga kababayan, Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Tunay na kapatid. Alam nyo, pag i-analyze nyo ito, di ba? I-analyze nyo ito. Itong sinasabi niya, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Di ba parang ang dating pag gumawa ka kasi ng sentence, parang sasabihin mo na lang sa dulo, walang kwentang kapatid. Di ba? Pangit ang asal ng tita, yung ganon. Para ibig sabihin, para sa akin, yung dapat sasabihin niya sa baba na walang kwentang kapatid. Parang ganon pero yung sinabi mo na hindi ito asal ng isang tunay na kapatid, parang there's something, guys, missing. Parang may meaning, para kompleto detalyado, Basahin ko po ito. Sabi niya, I have always acknowledged and respect the role my tita Senator Amy Marcos played in the early part of my public life. The respect remains, which is why this will be the first and last time I will be speaking on this. Wow, grabe. Still pa din, mga kababayan, yung respeto niya po nandoon pa din bilang isang tita, siyempre, at kapatid ng ama niya. At nagbigay rin ng isa sa mga inspirasyon sa kanyang buhay. Dahil isa rin, I think, si Senator Amy na nagbigay ng sa madaling salita, isa sa mga mentor ni Congressman Sandro, and sabi niya, ito po ang pinaka, this will be the first and the last time I will be speak on this. Muna at huli na nagsalita siya ng ganito, so it's pained me to see how, grabe, siyempre, di ba, parang masakit, di ba? Low she has gone to the point that she resorts to a web of lies and destabilizing this government. Ayun. Siyempre, di ba, kahit kayo siguro, kahit sino naman dyan sa mga Marcos loyalist supporters, masakit, di ba? Ayan nga mismo anak nasaktan. Kayo nga, nasaktan kayo sa sinabi ni Senator Amy, di ba? Yung mga kasinungalingan na pinaparatang niya against sa kanilang pamilya. At, na gustong sirain ang gobyerno ng kanyang ama, destabilizing this government. Totoo yun mga kababayan. Di ba? Para lang sa kanyang political na ambisyon. Yun po yun Why? Why nasabi ko po yan? Kasi ganito po yun. Marami po akong napapanood, mga abogado, mga political analyst, sa ginagawa ni Senator Amy. Isa lang po yan mapapatalsik ang Pangulo, sinakripisyo na sirain ng Pangulo, mismong kapatid, kadugo, para doon sa hindi niyang kadugo, para maiupo sa Malacanang. If makaupo si Sara sa Malacanang, di ba, si Sara ang ang may authorize
na pumili kung sino ang magiging vice presidente niya. Oh, you see, guys? Oh, for sure, si Amy. Pipiliin niya 'yan. Oh, 'di ba? Pag nakaupo sila, pag napatalsik si Pangulong Marcos Jr. uupo sila, 'di ba? Tuloy-tuloy ang kanilang pagsiserve hanggang 2032. Mga 9 years ang serbisyo nila. Mananatili sila sa pwesto. Correct me if I'm wrong, guys, ha? Kasi yun po ang nangyari kay Gloria, 'di ba? Naging 10 years ang pamumuno niya nung napaalis si si dating Pangulong Estrada. Oh, correct me if I'm wrong kung nagkamali ako. Sabi niya po dito, mga kababayan, sabi niya, ayan, sabi niya, to destabilizing this government to advance her own political ambition. Agay, sakit yun, Totoo yun. Pag napatalsik ang Pangulo, yun ang pinaka-reason, guys. Si Sara ang presidente or si Sara ang presidente, si Amy ang vice president. Whoa. To further refute on accusation against President Bongbong Marcos and the First Lady, and for the first time ever myself, naks naman, Marcos and the First Lady, and for the first time ever myself, that is not only false but dangerously irresponsible. Nakaw, talaga naman. Totoo yun. 'Di ba? Napakadelikado at saka napaka-irresponsableng accusation. At isa pa, irresponsableng kapatid. Talaga. 'Di ba? Pati siya, inakusahan siya ni Senator Amy. Alam nyo, madali lang mag-akusa ng isang tao. Hanggang salita, kahit sino. 'Di ba? Pero pag wala kang sapat na ebidensya, malabo yun useless. 'Di ba? Useless lang yun, guys. Hanggang salita lang yun. 'Di ba? Even si Congressman Sandro, inakusahan niya. Tingnan nyo naman sa mga itsura niyang magkapatid at mag-asawang first couple na yan. Sus Maria Joseph. Malabo yun, guys. Walang maniniwala doon sa mga sinabi niya. This is not only false, but dangerous, irresponsible, sabi niya. Sa lahat po ng binanggit niya, senadora, walang basehan, walang katotohanan, at walang magandang idudulot sa bayan. That's correct. O tingnan mo, ngayon, ano nangyari? Ang lahat ng mga sambayan, ang mga Pilipino, nakialam, nagsalita. Nagkamali si Amy sa mga pinagsasabi niya, guys. Bakit? Wala sa kanya ang simpatya ng mga Pilipino. Napunta kay Pangulong Marcos Jr. Because ang mga Pilipino ay matalino na ngayon. They don't believe. Oo, totoo yun. Wala as in. Nasira si Amy sa ginawa niya. Nasira ang kanyang buong pagkatao dahil sa kanyang ambisyon. 'Di ba? Baka yan ang dahilan kung bakit galit na galit siya kay Pangulong Marcos Jr. My cousin Barangay Borgi, sabi niya, Vice Governor Matthew and Attorney Michael Can attest that these allegations that were insinuated against me are false. Yes. For sure, alam niyo, ang mga magpinsan naman, I think they are good naman. They are good. Hindi naman porke nag-aaway yung magulang nila at sila din nag-aaway. Hindi naman. Kasi we all see naman, mga besa, sa mga events na nakita natin itong mga magpinsan na magkakasama sila. So, their closeness are very strong naman. Sa nakikita ko. So, I think ito si Senator Amy, medyo talaga so, I hope yung mga anak niya naman din na kung away na magulang, maybe hindi sila nakikialam. No. Correct me if I'm wrong. Ito pa, sabi niya, guys, tuloy. We always agreed that whatever happened between our parents, we don't let ourselves be dragged in. Yun, 'di ba? Ano man ang problema ng magulang nila, both parents ni Borge at saka Senator Amy, 'di ba? Hindi nila pwedeng, yung sarili na nag-aaway-away sila or tulad ng iba, magpamilya, 'di ba? Pag nag-aaway mga parents, yung mga anak hindi na nag-uusap. 'Di ba? So I think yung sinabi ni Congressman Sandro,
sa magpinsan, kung anong problema ng magulang, natural. Hindi sila, makikisaw-saw, I think. No? So, sabi po dito, that is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito. For her to betray her own family. Grabe. Brings a lot of pain to me as a consequence of my respect to her for giving my start in public life. Diba? Totoo yun. Nakakalungkot sa isang pamilya. Diba? Tapos ganyan. Biro mo, in public niya pa ginawa. Supposed to be in private. Diba? Kasi away ng pamilya yun eh. So, dinala niya sa public. Why? Dahil lang po yan kay Sara Duterte. Remember that, guys. Na gustong niya iupo. Nasabi ko yan kasi doon sa speech niya, mas pinagtanggol ang Duterte family than the President of the Philippines. His own brother, his own blood. Di ba? Saka makikita nan, parang story sa Bible, Cain and Abel, nagpatayan. Ay, grabe, antindi. Di ba? So, masakit 'yun talaga. Kumbaga betrayal sa sarili mong pamilya, di ba? Well, ito biblical mga kababayan, remember that. Sabi po kasi sa biblical, hindi ko makuha yung verse. Sabi dito, huwag maniwala kahit sino man, even yung kapatid. Kapatid mo or kamag-anak or magulang. Pwede kang nilang ipagkakanulo. Ibig sabihin, kaya ka nilang. Sabi kasi sa Biblia, huwag lubos maniwala kahit sino man. Kahit kadugo mo nito, kapatid, magulang, or relatives, kaya ka nilang ipagkanulo. But only one person, he cannot. Yun po ang ating mahal na Panginoon. Hindi kanya kayang ipagkanulo. Bagkus, tutulungan ka pa niya, papatawarin ka pa niya sa mga pagkakasala na naginawa mo as long as na humingi ka ng kapatawaran sa kanya. Yan ang ating mahal na Diyos. Totoo po yun. Totoo yun. Biblical po yan, mga kababayan. Siyempre, mas higit nakakakilala ka rin sa sarili mo. Totoo yun. No, now is the time to unite behind truth. Not to amplify narratives meant to topple the government. Panahon ngayon para magtulungan. Hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. That's correct. Yun naman talaga ang katotohanan. Yan si Congressman Sandro. Bata pa yan, mga kababayan, napakabata niya. Tingnan nyo naman ang laman ng utak niya. Matalino. Siyempre, Oxford. Oxford yan. Yan ang uupo sa Malacanang pagdating ng panahon. He is 32 years old. Not qualified for, running for president. Kasi, ayon po sa saligang batas natin is 42 pababa. Ay, pataas. No? Pwede namang tatakbo. But anyway, kung hindi sana pinalitan yung ang saligang batas, maari, no? Pwede siguro mga 30 plus. I don't know sa saligang batas na luma. So dahil dito, mga kababayan, nakakalungkot, nakakadismaya bilang isang supporters din. Pero I hope and wishing itong magkapatid na ito ay magpatawaran sa bawat isa, no? Dahil si Aimee naman ang gumawa ng hindi maganda, humingi dapat siya ng tawad sa Pangulo. Dapat nga ginagalang niya dahil Pangulo ng bansa po yan eh. At saka ibinoto ng taong bayan, mga kababayan. Ibinoto po ng taong bayan yan. Di ba? Ibinoto yan eh. Kaya dapat igalang ni Senator Aimee. Halal ng taong bayan yan. At hindi po pwedeng paalisin. Hinalal po siya ng Panginoon. Through eleksyon sa pamamagitan ng taong bayan. Kaya ang Panginoon din ang siyang mag-alis kay Pangulong Marcos Jr. If God's will. But I think no. Dahil alam ng Panginoon ang puso ni Pangulong Marcos Jr. Mabuti, busila. Tingnan nyo yung salin niya. You see, mga bes, nilabas sa publiko. Questionin nyo pa.
Ito, sabi niya dito, hindi ito sa asal ng isang tunay na kapatid. Oh my goodness! Parang there's, guys, may kama sa taas. Oh, what does it mean? Representative Sandro Marcos, goes. There's something wrong. There's a deeply meaning. Mga kababayan. Sabi niya, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Tapos mayroong kuma sa taas. Oh, gosh. What does it mean, Congressman Sandro? Can you kindly explain to us? Naks naman, mga bes. So, ibig sabihin, totoo yung mga sinasabi natin. Dito sa mga haka-haka na si Senator Aimee, hindi po siya anak ng dating Pangulong Marcos Sr. Or totoo kaya ang sinasabi nila na siya po ay anak ng dating mayor? Naks naman. Siya po ay si Aimee Lacson. Well, guys, ako'y nagtatanong because naririnig ko yan sa social media. No? Ipalagay na lang natin, hindi siya anak. Bakit hindi ba siya marunong magtanaw ng utang na loob na pinalaki siya ng maayos? Di ba? Ng dating Pangulong Marcos Sr. na minahal siya ng buong puso. Pagpalagay lang natin, hindi totoo na kapatid. Dapat marunong din siya tumanaw ng utang na loob. Pero I think mga haka-haka or istoryahe. Pero ito po guys, ang dito. Ito po ang sagot ni Aimee Marcos. Diyan po sa sinabi ni Congressman Sandro. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. What the hell? Parang may ibig sabihin ito. Basahin ko po sa inyo. Yan ang kanyang sagot, mga bes. Gustong paingayan ni Sandro ang usap-asapang hindi ako tunay na kapatid, isa lamang ang solusyon. Magpapadin test ako, magpa-hair follic test sila. Well. Mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? So I think, sa mga aligasyon ng mga ganito, paano po yan pag hindi talaga sila magkapatid? Di malaking sampal sa kanya. At paano yan? Kung yan po ay negative. Dahil alam po natin, bago po tumakbo sa pagkapangulo si Pangulong Marcos Jr., nagpa-drug test po yan. Negative po yan. Came from Sinclox. At alam din po natin, mga kababayan, ang akusa laban kay Pangulong Marcos Jr., matagal na po yan, mga bes. Panahon pa ni Digong. Sabi ko nga, bago nyo akusahan ang isang tao, tingnan nyo muna ang gabundok ng muta ninyo. Mas malaki kaysa akusahan ninyo. Di ba? Matagal na yan Itong mga black propaganda ng mga Duterte na kasama si Aimee Marcos, ito po guys, part ng distab yan. Obvious na obvious. Balik-baliktarin mo yan. Yun lang din po yun. Di ba? Kaya nag-ano siya kaagad nag-response siya kaagad. Parang tinamaan siya dun Nasaktan siya, di ba? Nasaktan siya Mas masakit yan, mga kababayan. Mas masakit yan kaysa doon sa paratang niya. Why? Pag si PBBM ang magsalita, paano yan pag nagsalita si PBBM na hindi sa kapatid? Nakaw! Talaga naman. Pasaan ko na ang daigdig. Halimbawa lang, example lang po yun. Pero, for sure, they are naman, siblings, they are brother and sister naman. So, I hope, sabi ko nga, sana magkaayos silang magkapatid. Alam nyo naman si PBBM, mapagpatawad po yan. Ngayon, ito po, mga kababayan, ang isang banat ni Aimee Marcos. goes. So yun, mga kababayan, another response ni Senator Aimee kay Congressman Sandro. Hindi ako kapatid. Hala kayo, lumabas din ang totoo. Hindi pa talaga siya kapatid. Hindi ako nagsabi niya na si Senator Aimee. Hindi ako kapatid. Agay!
Ala kayo, mga kababayan. Sabi ng mga nagko-comment, tingnan natin. Talang ang inggit. Ala kayo. O, di ba? O, sabi diyan, mga bes, ha, kaya pala, ganun na lang ang inggit. Oh my goodness. Okay lang kahit hindi ka kapatid, Aimee. Dapat tumanaw ka ng utang na loob sa pamilya Marcos. Dahil sila ang nag-aruga. Nagpaaral sa'yo. Di mo dapat kainggitan si PBBM dahil nararapat lang sa kanya. Yung posisyon niya sa ngayon, pinili ng taong bayan. Siya at kung sinong piliin ng mga tao, siya rin ang pinili ng Diyos. Mawa ka naman. Kunting respeto sa mga pamilya. Tinuring kang tunay na kapamilya. Oh my goodness, guys. Sakit nito kay Aimee. Ala, totoo naman. Tama. Facts yan, mga kababayan. 'Di ba? O, aray ko, mas matindi pa ito sa movie nyo. Dati ni Auntie. Oh my goodness. Kaya pala, mahabang... Ay, ewan ko sa mga... Sabi ko sa inyo, guys, ha. Sabi ko sa inyo, mas minahal ng taong bayan si PBBM. Kain ka, masahol pa sa hudas. Hala kayo. Kaya nga, sana, na real pneumonia ay milax. Ala. Oh my goodness. Ano ba yan, mga kababayan? Anyari. Sabi ko sa inyo nagkamali si Aimee sa ginawa niya. Nagkamali siya na kinampihan. Sabi sa inyo, hindi po niyo alam. Ang sabi ng Panginoon, hayaan mo yung mga umalipusta, yung mga nanira sa'yo. O, yung mga taong inaalipusta, binabalahura, itataas ng Panginoon yan. Ilagay ko nga yung verse dyan sa screen ko. Totoo yun, guys. O, kaya ngayon, napahiya sila. Kaya sabi daw, basta yung ginawa kay PBBM, hindi gawain ng isang tunay na kapatid. Allah. Ay, Allah kayo. Allah. Hindi talaga siya kapatid. Seryoso talaga. Siyang nagsabi nun, guys, in-upload ko lang, tipakita sa inyo. Wala akong pagsisihan kasi dito talaga yan. Binotos pero niya, iwan ko kung manalo pa yan kasi daming galit sa kanya. Nadikit ka pa sa mga Duterte. Tama. O, buti naman at inamin mo. At hindi na mag-aalangan si Sandro. Oh! Ay nako, guys, anyari. Ito, labanan. Ito, alitan ng magkapatid. No? Alitan ng magkapatid yan. No? Siyempre, alam po natin, ang Marcos, bunyag ang pamilya yan sa buong mundo. Kilala niya. Ibig sabihin, ang pamilya nila, very open, sesame. Sa buong kapuluan ng mundo. Kaya, people know. 'Di ba? So ngayon, ito na naman. Well, mas maganda nga 'yan kasi sila lang din talaga ang nag-expose ng sarili nila. Supposed to be not, hindi naman gawain ni PBBM, si Aimee lang 'yun. Buti naman inamin na rin niya kasi kakaiba ka talaga. Ipapahamak mo sa buong mundo ang kapatid mo pati pamilya. Sinong kapatid ang gagawa nun kundi ikaw lang? Tama 'yon. At isa pa ang ginawa ni Aimee Marcos, mga kababayan, ito po ay kasiraan ni Pangulong, I think, hindi naman kasiraan ng Pangulo. Ibig sabihin, nakakasira ito sa mga ekonomiya ng bansa dahil maraming nanonood sa atin ng internasyonal no? Pero I hope sa mga investors na mga banyaga, hindi sila naniniwala until proven guilty. Ganun lang naman yun kasi matalino din mga foreign, 'di ba? Hangga't walang ebidensya, hindi sila naniniwala. And they all know naman how President Marcos Jr. Na mabuting pinuno ng bansa. Magaling. Kita naman yun Bakit kaya payag mga ito na sisiraan ng ina nila? Oo nga, sa publiko, totoo man o hindi, kahit sino pa ama mo, kapatid at kadugo mo pa rin si Bongbong kasi galing kayo sa isang sinapupunan. Yes. If ever naman, guys, na hindi naman talaga sila magkapatid sa ama, huwag naman sana ganun, di ba? O sa ina lang, half brother or half sister. It doesn't matter na, di ba? Ibig sabihin, hindi na mo naman kailangan na
na sirain yung kapatid mo sa ina. Huwag ganun. Ganun lang po yun eh. Kasimple. Para sa akin, mali yung ginagawa ni Senator Amy. Oo, maling-mali. Hindi lang kasiraan ng pamilya niya. Oh, well, I think siya lang nasira dyan. Siyempre, parang lahat ng tao nagparamdam talaga ang simpatya kay PBBM, mga kababayan. So yan malinaw yan hindi ako kapatid. Agoy, si Senator Amy na nagsabi hindi siya kapatid ni Pangulong Marcos Jr. Tapos na ang usapan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Kayo na pong balang magkomento tungkol dito. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. Today is August. Ay hindi, mali. November 19, 2025.